Tayo po'y pinalad na makakausap for update sa kalagayan ng nag-aalborotong bulkang Mayon, ang mismong gobernador po ng lalawigan ng Albay, si Governor Noel Rosal. Governor Rosal, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Good morning po, Gov. Yes, June. Andrew, good morning. Right. Salamat for having me. Po, good din po ba ang morning dyan sa Albay sa kabila ng pag-alboroto ng bulkang Mayon, Governor? Well, okay naman kami. Paminsan-minsan, nag-rockfall ang Mayon. Pero wala pa. Wala pa yung ingredients na mag-pyroclastic eruption siya or explosive. Wala pa. Pero in the event po na worst case scenario, ano bang kahandaan ang meron ng lalawigan ninyo, Governor Rosal? Well, ang medyo concern natin siyempre, pag nag-extended danger zone to 7 to 8 kilometers, you're talking of about 50 to 70,000 individuals. Po. Or more than 13,000 families. Medyo malaki yan. Paano po natin Hello? pangangalagaan itong mga ito, Gov, kung sakali? Well, as before, alam mo naman ng Albay, sanay na kita sa Mayon, so kailangan lang yung safety nila. Pero assign naman sila sa mga evacuation centers. Naka-ready na yan. Pero siyempre yung pagkain, yun ang kailangan na, although we're already assured by Secretary Rex Gatchalian na kung umabato, even after 6 months, tutulong ang DSWD para sa mga pagkain at saka mga non-food. Hindi pa po ba kailangan, Governor, na mag-deklara ng state of calamity dyan sa area nyo? Well, nung Friday, nagpadala na ako sa Sanggunian. Hindi ko pa i-check ko pa. Mukhang hindi pa na, kasi mag-declare niyan sa Sanggunian. Right. Opo, Gov, bukod ho doon sa sa possible po na declaration po ng state of calamity, kung sakali pong itaas sa alert level 4 ito pong bulkang Mayon, ano pa hong mga other measures po ninyo bukod po doon sa evacuation? Pwede bang ano yan? Pwede na ba tayo magpatupad ng permanent talaga, Gov, na talagang malayo sila doon sa Danger zone? Let's say, ano ba, ilang kilometers? 7 to 8. Oh, 7 to 8. Pwede ba tayong, magpapatupad ba tayo ng ganun? Talagang totally wala nang titira doon? Well, sa ngayon kasi yung 6 kilometers permanent danger zone, yun ang pinag-aaralan ko talaga. Kasi dapat, kaya ng ginawa ko sa Legazpi, wala nang individual sa 6 kilometer permanent danger zone. Ngayon, dito sa buong Albay, we're talking about 8 localities na talagang nakapaikot sa Mayon na palaging naapektuhan. So sa ngayon, meron pa tayong almost 3,000 individuals. Pero in fairness, dati more than 6,000 yan, Drew and June, ano? Ngayon, yung mga iba, nilagay na natin sa evacuation sa resettlement. Meaning permanent na yon. Kaya sabi ko, itong Kamalig, Malilipot sa Cotabato City, alos sa gatherings ng 300 families. Ito yung gusto ko, dapat may political will. Para kung alert level 3, kahit hindi tayo maggalaw kasi yun naman sinabi, pag alert level 3, hanggang 6 kilometers lang ang talagang no man's land. So ngayon, pag 7 and 8, definitely for the safety, kukunin natin yung mga nasa 7 up to 8 kilometers. Yun ang tingin ko na dapat talaga pagandaan ng Albay at saka ng mga national government. Kasi nga, medyo malakihan to, 13,000 families. Kung tumagal to, siyempre, yung pag sa loob ng evacuation, mahirap din pag marami. Gaya yung Kakasakit ng araw po, Gov, eh. Yung sakit, tapos yung tubig, dapat continuous supply yan. Pero pinaghahandaan namin to Drew and June. Alam mo naman ang Albay resilient yan. Siyempre, kailangan simitatin na namin yung inconvenience ng mga kababayan. Right. Oh, given the pagiging resilient na sinasabi ninyo,
alam naman namin, hindi na bago sa inyo yan. Kinalakihan nyo na po yung aktibidad na yan ng Bulkang Mayon. Tingin nyo po ba may inaasahan pang mas worse dyan sa panahong ito? Well, sa ngayon, nag-uusap kami ng PBOX. Hindi pa namin makita yung prerequisites talaga. June na yan, Drew, ha? Hindi pa namin makita gaya ng 2018 na naging explosive siya. Kasi alam mo, kasi ngayon, kumbaga, may measuring tools kami dyan. Although unpredictable siya. Pero meron pa rin scientific, ano? Yung magma. Kasi ngayon, anong nangyari ngayon? Yung tinatawag na PDC, yung pyroclastic density current, yung tinatawag natin na usod. Yung nakikita nyo ngayon sa picture, na parang yung fire na lumalabas, di ba? Parang nagadigang lang siya, lalabas niya. So, hindi pa to. Ang ibig sabihin, yung pressure niya, hindi pa kaya siya pasubugin ng continuous. Kaya hindi pa natin pwede malagay sa alert level 4. Wala pa. Opo. Gov, although meron po tayong, of course, ito ay negatibong impact sa ating po mga kababayan dyan sa Albay. Ano po. Pero on the positive side, mukhang dumarami yung mga turista dyan sa Albay na dumarayo para masilayan yung pag-aalboroto po ng bulkan. Ano ho bang ginagawa ho natin na measures para din po maiwasan yung baka kasi may mga aksidente, may iba dyan may tumawid. Opo, Gov. Alam mo, totoo yan. Nung 2018, mayor pa ako. Alam mo naman, Legazpi ang pinakasentro. Talagang dumami, lalo na nung nag-explode siya. Maganda tingnan paggabi. Talagang dumami. Dito naman, malayo na ang Legazpi. Kaya nga, ginagawa namin na may mga view deck kami. Kaya ng Legion Hill view deck. Kailangan lang, ang iningi naman sa kanila, although, siyempre, takot din sila lumapit. Basta wag lang pupunta dun sa extended 7 to 8. Safe naman kahit saan ka manood para kung mayroon siyang yung pinatawag na pop, yung sa pyroclastic eruption. No? Maganda tingnan talaga, lalo na paggabi. Right. Oh, pasensya na, pero kanina off-air, pinag-uusapan namin ni Kuyang Drew na, di ba may mga nakatatanda kayo dyan na yung mga nararamdaman na posible bang sumabog o hindi? Kinukonsulta nyo pa rin po ba yun? At meron pa bang natitira? Elders na... Yes, as a matter of fact, yung sinasabi ng mga barangay Bunga, barangay Mabinit, yung di ba yung marami namatay noong 1993? Opo. Di ba yung marami namatay noon kasi nga bigla sa nag-explode yung mga magsasaka. Alam mo naman si Mayo, mataba talaga yung lupa niya. Ang mga gulay namin, karamihan galing dyan. Actually, ito ang concern namin, Drew, no? Hindi lang yung resettlement, yung livelihood. May mga hayop sila dyan. Ngayon nga, nagpahanda ako ng almost 4 million. Kasi maraming mga hayop kailangan i-relocate din natin. Pagandaan na natin yan kasi yan talaga magiging concern. Ililipat din natin sila. Now, yung sinasabi mo, marami sa kalagsabi ng mga matanda. Kulang pa. Like for example, si Mayon kasi paggabi, kung talagang sasabog sa umuugong yan. Parang sa ilalim, parang merong, yung parang walang mga bato na nag-uumpugan. May paliwatig. Marinig mo talaga yan. Nagpaparamdam. Tapos yun yung mga well. Yung well talaga nawala ng tubig yan. Mga ganyan. Alam mo, through the years, yung mga kaubayan natin, feel din nila kung talagang sasabog na sila. Pero hindi naman natin masabi, ano? Kasi mahirap yan. Kasi nga, active itong Mayon, gaya na in 1993, walang senyales. Sumabog talaga siya. Ang taas talaga. That causes the death, no? Yung marami mga farmers na nandun sa 6 kilometers. That really paved the way na nag-declare tayo ng 6 kilometers permanent danger zone. Right. Gob, ewan ko kung gaano katotoo. Nakita ko lang sa social media. Maaring katawa-tawa pero kailangan ko lang po ng confirmation. Meme ba yan? Totoo bang yung paligid ng bulkan ay nalagyan or pinaplanong lagyan ng paligid ng wall, parang Great Wall of China, para pag sumabog daw, mako-contain lang sa certain area yung lava flow?
Meron po ba? Hindi yung totoo. Alright. Okay. Saka, you cannot fight nature. Actually. Ay, Yun. actually, yun Ang nga pot- rin. You cannot, you Mahirap cannot. yan. Mahirap. Challenge yan Saka ang talaga. laba, hindi yan in the end. Nako, yung lava, nako. Po. Kahit anong ilagay mo dyan, hindi mo kaya yan. Kasi nga, hindi lang Init yung, yan, no? yung init, saka yung, di ba, kasi kuwan yan. From the crater, ang volume yan. Sa ngayon, million of tons yan. Hindi yan na. Mga kuwan yan. Mga aka-aka yan. Kasi nga, di ba, At least sa inyo na mismo ang galing. company, yung may-ari, Sunwest, Opo. di ba? Nanuhuli namin, walang building permit, walang ECC, sa kanila daw yon. Okay. Sabi ko, grabe. Kaya, actually, pinahinto namin yun kasi wala naman silang permit. Okay. Alam mo, kaya sinulatan ko yung DNR. Nauna kasi noon, wala pang 6 kilometers permanent danger zone. Kaya noong mga panahon, dyan sa 6 kilometer, hindi imposible, may mga titulo. Alam mo naman ang Pilipino. Kaya ngayon, sabi ko, ano ba talaga ang stand ng DNR? Kasi pag nagpara-issue ka dyan, impliedly, kinukontra mo yung issuance ng PBOX, yung permanent danger zone, na no man's land ka pa. Kaya ito pa talagang issue. Mabuti nga sa Legazpi, inunahan ko na yan. Kaya makita mo ngayon, 3 eruption na, hindi gumagalaw ang Legazpi. Not unless mag-declare ng alert level 4. Apo. Gov, last na Ang lang po. Legazpi ang Opo. pinakamalaki. Opo. Last na lang po on my part, Gov. Yung mga apektado po na mga magsasaka o yung agriculture sector po ninyo dyan, kamusta naman po, natutulungan naman ho ba natin yung mga affected farmers ho, lalo po yung mga nagtatanim ho ng palay, yung mga nagtatanim po ng iba-iba pang mga agri products. Kamusta po sila? Hindi ho ba apektado yung ating food supply po dyan sa Albay? Well, yun talaga ang ating binibigyan ng pansin. Nung pumunta dito si Secretary Rex Gatchalian, yun ang sinabi ko, para talaga mapigilan na natin. Bigyan muna natin sila ng cash for work. Magtrabaho muna dun sa evacuation or kung anong pwedeng ipatrabaho natin sa munisipyo. Sa baba ng 7 to 8 o sa baba ng mayan. No? Now, sa ngayon po, sabi ni Secretary Rex, mayroong budget ang national. So yung cash for work, yun ang binabalidate ngayon, lahat ng mga farmers, lahat, bibigyan sila ng cash for work. No? Kasi alam natin na dislocate talaga sila. Although binibigyan natin ng pagkain, pero hindi naman yun ang pangailangan lang nila, marami pa. So sa ngayon, kailangan talaga itong mga farmers, ma-maintain natin yung ating tinatawag na cash for work, kailangan maibigay natin. Pero hindi to Drew and June ang long-term na pinaplano ko. Right. Alam niyo naman nangyari sa akin, yung 2022, pinababa tayo. Pero in fairness, dati 8,000 ito. Yung ginawa ko sa Legazpi, wala na kami 6 kilometer. Dalaga, isa na lang na pamilya. Ginubatan, 4, Ligaw, 25. So madali na to. Ang kailangan talaga political will. Pinag-aaralan namin yung livelihood. Kailangan talaga, gaya ng Legazpi, bigyan natin ng alternative. No? Kasi pag pinayagan natin bumalik ulit para magtanim, imposible yan. Gagawa yan ng bahay doon because siyempre, kailangan yung convenience. Kaya ito pa rin talaga ang pinag-aaralan namin. Daya in Kamalig, mga almost siguro 200 plus families na lang. Meron na si Mayor Baldo na naka-allocate na relocation. No? Right. Kailangan lang talaga kausapin na wala nang balikan. No? Right. And yung... As much as we want to, pero tinatalian na po ng oras ang aming kamay. So, hihingi na lamang po kami ng susunod na pagkakataon for update po sa area ninyo. Sige. Thank you very much. Po. So, ang masabi ko na lang po, yung mga Drew and June, yung mga kababayan namin dyan sa Metro Manila, huwag po kayong mag-alala. We are on top of the situation. Alert level 3 pa lang. Precaution pa lang ito. No worries. Ito pong mga lumalabas sa Facebook, yung iba totoo, yung mga paggabi, pero yung mga pyroclastic, wala pa po yan. Fake news po yan. Right. So
manood lang po tayo sa mga official. Then yung mga kababayan po naman dito sa Albay, hopefully, yung mga nasa 7 and 8, standby lang tayo. We don't know. Pero po, pag nag-alert level 4, talagang kailangan for safety purposes, makakaroon tayo ng massive evacuation. Right. Thank you so Thank much, you very Governor. Good luck po. Ingat po kayo. Ingat po Good kayo, morning. Gov. Salamat. Good morning po. Alright. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Albay Governor Noel Rosal.